ating mga OFU na patuloy ang suporta at pagmamahal. Sa gabing ito, isang mainit na usapin ang ating tatalakayin, isang pagbabago sa hanay ng kay Boyce na pinangunahan mismo ni Kalingap Prab. Ayon sa ulat, may tatanggalin umano si Kalingap Prab sa grupo at ito ay may kaugnayan kina Edo at Biancy, dalawang kilalang personalidad sa Kalingap community. Pasasalamat sa suporta ng Kalingap team. Bago ang lahat, ipinahatid muna ng vlogger ang pasasalamat ng mga kasapi ng EDC, lalo na sina Edo at Biancy, sa walang sawang suporta ng kanilang mga taga-subaybay. Pinuri rin ang malaking kontribusyon ni Kalingap Prab at ng kanyang ama na si Kuya Bal Matubang dahil sa mga tulong na naibigay sa mga nangangailangan, partikular sa pamilya ni Biancy. Ayon sa salaysay, ang mga magulang ni Biancy ay lubos na nagpapasalamat at kung maaari lang daw ay araw-araw nilang pasasalamatan sina Kuya Bal at Kalingap Prab. Isa itong patunay kung gaano kalalim ang naging epekto ng pagtulong ng Kalingap team sa kanilang buhay. Pagbabago sa grupo, sino ang tatanggalin? Sa pagbabalik ng diskusyon, kinumpirma ng vlogger na may desisyong ginawa si Kalingap Prab kaugnay sa kay Boyce team. May isa siyang tatanggalin. Bagamat hindi tuwirang binanggit kung sino sa kanilang dalawa, Edo o Biancy, ang aalisin, malinaw na may konsultasyong naganap kay Kalingap Prab ukol dito. Si Biancy raw mismo ang lumapit at nakipag-usap sa kanya. Ayon sa mga pahayag, nagpasya si Kalingap Prab na pansamantalang alisin muna ang isa sa grupo. Ipinunto na ito ay bahagi lamang ng maayos na pamamalakad ng grupo at hindi nangangahulugang may matinding alitan. Sa katunayan, ang mga miyembro ng kay Boyce ay may mataas na respeto kay Kalingap Prab at agad na sumusunod sa kanyang mga desisyon. Pamumuno at pagtutulungan, pinuri rin ng tagapagsalita ang estilo ng pamumuno ni Kalingap Prab, isang leader na hindi kailangang paulit-ulit magsalita para sundin. Kapag siya ay nagpasya, ito'y agad iginagalang ng kanyang grupo. Sa kabila ng pagbabago, nagpasalamat si Kalingap Prab sa katatagan at katapatan ng kay Boyce members, na kahit mahirap ang sitwasyon ay nananatiling matulungin at masigasig. Ibinahagi rin na kung may mga nangangailangan ng tulong na hindi kayang puntahan ni Kalingap Prab, si Papa Edsat ang tumutugon. Isa pa itong patunay na mahusay na koordinasyon at malasakit sa buong Kalingap network. Ngayon, ang mga inisyatibo na sinimulan noon ni Kalingap Prab ay unti-unti nang namumunga at kitang-kita ito sa dami ng natutulungan at sa suporta ng publiko. Konklusyon. Ang desisyon ni Kalingap Prab na magtanggal ng isa sa grupo ay bahagi ng pagpapabuti ng operasyon at ugnayan sa loob ng Kalingap team. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng away, kundi isang maingat na hakbang para sa mas epektibong pagtulong. Sa likod ng lahat ng ito, patuloy ang pasasalamat ng mga miyembro, lalong-lalo na ang pamilya ni Biancy at Edo sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanila. Sa mga taga-subaybay, paalala na tapusin muna ang panonood bago magkomento at patuloy na suportahan ang mga advokasya ng Kalingap family. Huwag rin kalimutang i-marathon ang mga videos ng grupo upang lalong dumami pa ang kanilang matulungan. Kung gusto, Eds at Biancy, pati na rin ang mga reaksyon at pasabog mula kina Kalingap Prab, Papa Eds at Biancy. Simula ng pag-uusap, pasabog sa Part 84. Nagbukas ang tagapagsalita ng video sa isang masiglang pagbati sa mga taga-suporta ng EDC, lalo na sa mga OFW. Inihayag niyang may malaking pasabog sa Part 84 ng kwento, kaya hinihikayat ang lahat na i-marathon at tapusin ang buong video bago magbigay ng opinyon. Tungkol sa Team Kalingap at suporta sa mga Love Team, nagbigay rin siya ng mensahe ng suporta kay Kuya Bal at Kalingap Prab na patuloy sa kanilang mga charity vlogs. Binigyang diin na hindi lang dapat nakatuon sa love teams, kundi pati sa misyon ng buong Team Kalingap. Sentro ng issue, kasalanan ba ang mapaasa? Pagpupush ng kasalanan relasyon ni Papa Eds at Biancy. Isa sa mga pangunahing topic ay ang issue sa relasyon ni Papa Eds at Biancy. Maraming viewers at supporters umano ang nagsusulong na magpakasal na sila, lalo na't nag-18 na si Biancy. May mga nagsasabi rin na habang tumatagal baka hindi na makuha ni Papa Ed si Biancy dahil sa agwat nila sa edad. Tanong, papayag ba si Biancy? Ipinunto ng tagapagsalita na parang magkasing vibes lang ang dalawa at nagtatanong kung papayag ba si Biancy sa ganitong setup. Kung hindi raw sila magkatuluyan, sino ang mas kawawa? Para sa kanya, mas talo si Papa Eds kung asa lang siya at tatagal pa ang paghihintay. Pag-aaral, pagdadalaga at pananagutan. Inilahad na si Biancy ay nasa kolehiyo pa,
nagsisimula pa lamang maging successful at tumutulong sa pamilya. Dahil dito, tila hindi pa handa sa ganitong responsibilidad. Ngunit kung desidido si Papa Eds, mas mainam daw na mas maaga niyang isecure ang relasyon kaysa umasa ng matagal at mauwi sa wala. Reaksyon ni Kalingap. Positibo ang pasabog. Naglabas din daw ng saloobin si Kalingap Rab at binunyag na masaya at positibo ang mga mangyayari sa Part 84. Hindi na raw siya magbibigay ng negative comments sa mga love teams. Sa halip, mag-focus sa kasiyahan at inspirasyon. Inilahad din ni Kalingap Rab na dapat mawala ang hiya ng mga beneficiaries para gumanda ang buhay nila. May mga plano raw para sa EDSI at iba pang love teams na magdudulot ng saya at inspirasyon sa mga manonood. Prank ni Beyonce. May planong pasayahin si Papa Eds. Napag-alamang may sorpresa o prank si Beyonce para kay Papa Eds sa Part 84. Hindi lang daw si Papa Eds ang may plano, kundi pati si Beyonce ay may ginagawang hakbang para genuinely mapasaya si Papa Eds. Ang epekto raw nito ay kakabog ang dibdib ni Papa Eds dahil sa dami ng emotions. Konklusyon, abangan ang Part 84. Ang Part 84 ay inihahanda bilang isang masaya, nakakakilig at kapana-panabik na yugto sa kwento ng EDSI. Pareho raw silang may pasabog si Beyonce at Papa Eds at hindi rin magpapahuli si Kalingap Rab sa paghatid ng magandang balita. Panghuling pahayag. Nagbigay paalala ang tagapagsalita na ang mga ito ay reaksyon lamang at pwedeng hindi sang-ayon ang ibang viewers. Ngunit ang mahalaga raw ay ang patuloy na pagmamahalan, respeto at supat. May tatanggalin umano si Kalingap Rab sa grupo at ito ay may kaugnayan kina Edo at Beyonce, dalawang kilalang personalidad sa Kalingap community. Pasasalamat sa suporta ng Kalingap team. Bago ang lahat, ipinahatid muna ng vlogger ang pasasalamat ng mga kasapi ng EDC, lalo na sina Edo at Beyonce, sa walang sawang suporta ng kanilang mga taga-subaybay. Pinuri rin ang malaking kontribusyon ni Kalingap Rab at ng kanyang ama na si Kuya Bal Matubang dahil sa mga tulong na naibigay sa mga nangangailangan, partikular sa pamilya ni Beyonce. Ayon sa salaysay, ang mga magulang ni Beyonce ay lubos na nagpapasalamat. At kung maari lang daw ay araw-araw nilang pasasalamatan sina Kuya Bal at Kalingap Rab. Isa itong patunay kung gaano kalalim ang naging epekto ng pagtulong ng Kalingap team sa kanilang buhay. Pagbabago sa grupo. Sino ang tatanggalin? Sa pagbabalik ng diskusyon, kinumpirma ng vlogger na may desisyong ginawa si Kalingap Rab kaugnay sa kay Boys team. May isa siyang tatanggalin. Bagamat hindi tuwirang binanggit kung sino sa kanilang dalawa, Edo o Beyonce, ang aalisin, malinaw na may konsultasyong naganap kay Kalingap Rab ukol dito. Si Beyonce raw mismo ang lumapit at nakipag-usap sa kanya. Ayon sa mga pahayag, nagpasya si Kalingap Rab na pansamantalang alisin muna ang isa sa grupo. Ipinunto na ito ay bahagi lamang ng maayos na pamamalakad ng grupo at hindi nangangahulugang may matinding alisin.